Morning everyone. Eto na nga, pag-usapan pa rin po natin yung plano ni Marcos at ni Romualdez para sila po ay tuluyang maabsuelto. Nako, grabe ho yung nangyari sa SONA. Kung hindi nyo po yun nakikita, nako, lawakan po natin ang ating pag-iisip. Kasi para sa akin, halatang halata. Halatang halata. Ano po ba itong plano na ito? Ito lang naman po kasi ang kasimple, no? Ang nangyari, dati nang umiingay at naririnig natin at nagpapahapyaw si Ombudsman Ombudsman Remulla kay Romualdez. Ilang beses na sinabi yan. Nagpapahapyaw siya. Actually, DOJ Secretary pa lang siya, nagpapahapyaw na siya. Na iniimbestigahan namin si Romualdez at si Saldico. Tapos, imagine niyo to, iniimbestigahan pa lang siya noon, yung reaction niya malupit na. At talagang sinabi niya na hindi ako bababa na mag-isa. I will not go down alone. Parang ganun ang kanya sinabi. Para bagang sinasabi niya, kasama ka. Isasama namin kayo sa impyerno. Parang ganun ang kanyang bitaw. Matindi, palaban. Pero, this time, iba ang sagot ni Romualdez. Ang sagot ni Romualdez parang masakit man para sa kanya at sa kanyang pamilya. Para bagang lagi nilang ine-emphasize na nakakaawa sila. Kasi si Marcos, ang bitaw niya, masakit man sa akin, nakapamilya ko ito, kamag-anak ko ito, pero pakakasuhan natin siya. Ganyan ang eksena niya, di ba? Eto naman si Romualdez, ganun din ang eksena. Masakit man sa aming pamilya, pero haharapin ko to. Bigla na kayo naging pamilya. Mga animal kayo. Walang pamilya sa inyo. Pagdating sa pera, walang pamilya. Alam natin yan. Doon nga lang sa mga barabarangay, pag pera na pinag-usapan, wala nang anak, wala nang magulang. Nag-aaway-aaway na, tapos ngayon bigla kayong pamilya. Bagong script nyo, pamilya, animal yan. Kasi tinan nyo yung una, si Remulla lang ang nagsasabi na iimbestigahan si Romualdez. Yung reaction ni Romualdez, para bagang talagang pumutok na. Ngayon, si Marcos na mismo nagsabi at pakakasuhan na. Isipin nyo umangat yung banat sa kanya, umangat yung parang pagbabanta ng kakasuhan siya lahat. Pero yung response ni Romualdez, bumaba. Hindi na palaban. Bakit ganun? Parang may plano na. 'Di ba? So asa na yung sinasabi ni Romualdez before na I will not go down alone? Nawala na bigla. Bakit? Kasi nga po, mukhang scripted. 'Di ba? Mukhang planado. At yung plano nila ay nabulgar ngayon. Sabi nung iba na kesyo, wag naman daw pag-isipan ng ganyan kasi wala namang ebidensya yung ganyang klaseng teorya. Nagkakamali kayo mga kababayan, may ebidensya yung ganyang teorya. Alam nyo kung paano ebidensya? Remember, when you judge a person, you have to judge yung kanyang consistent na ginagawa. Nyari nga, kaya sinasabi ko sa inyo, tignan natin kung ano yung background ng mga quote-unquote pinakasuhan ni Marcos. Anong background? Di ba? Kailangan natin malaman. Halimbawa, yung pinakamataas na pinakasuhan niya sa kanyang gabinete, yung secretary ng DPWH, pinakasuhan. Nagpiesta lahat ng tao. Tingnan nyo na, meron ng big fish. Pinakasuhan. Pero bigla-bigla, naging state witness. Sabihin, ligtas. Safety. Hindi nga nakulong Nasa ospital lang Hindi ko nakulong yun. Nasa ospital lang. Tapos naging state witness na. Di ba?
Eto ngayon, maaari bang maging state witness si Romualdez? Hindi kasi sino pa ba tataas sa kanya? Walang iba kung hindi ang presidente. So, maaari ang gagawin nila, kakasuhan, pero mahina yung ikakaso, tapos mapapalaya siya, tapos sa last zona, tandaan nyo may isa pang zona bago bumaba sa pwesto si Marcos, may isa pa. Doon sa last zona, malamang ipagyayabang na nakasuhan. Di ba? Nakasuhan na, para buo yung kwento. Nakasuhan na, yun nga lang, mahina yung kaso kaya na it's either before or after the last zona ay sasabihin acquitted si Romualdez. Tapos na yung zona eh. Wala na. 'Di ba? Sabihin wala na siyang i-report, wala na siyang pananagutan sa tao noon, time na 'yon. Oo, alam niyo yung pagdating dun sa election sa 2020, tanggap na po nila 'yan. Walang political strategies na magsasabi sa kanilang, uy, may pag-asa pa kayo. Negative ka na, anong pababa? Tapos yung binabanatan mo, pataas ng pataas. Walang magsasabing matinong political strategies ay hindi sila binobola na may pag-asa pa yung kandidato nila. Sigurado kung lahat yan sinasabi na nila na wala ka ng pag-asa, survival na lang. Ang tangi mong pag-asa, mag-survive ka na lang hanggang kaduluduluhan ng termino mo. Wala nang iba. So, ayun na nga po. So, yun ang sa tingin ko ang plano ng administrasyon na to. Tsaka, yung mga reaction, pansinin nyo, nagtataka nga ako. Yung mga dilawan ako nakikita, yung reaction nila, parang paniwalang-paniwala sila kay Marcos. It's really weird. Kasi nung hindi pa presidente si Marcos, yung reaction nila, galit na galit, gustong manakit. Ganun yung mga pinklawan at dilawan eh. Pero ngayon, nakita na nila yung kapalpakan ni Marcos. Yung kanilang reaction, parang hindi man totally positive, pero parang normal, parang okay na yan. Parang parang sa kanila naniniwala sila. Sabi ko, dahil ba sila po ay nanliligaw? Kasi remember kung meron mang talagang medyo dumidikit kay VP Sara Duterte sa 2020, ito lang iba ko hindi si Leni Robredo. Kung lalaban lang siya ng tapatan, hindi talaga siya mananalo kay VP Sara Duterte. Especially, marami na rin nagsasabing strategies, wala pang presidenteng natalo na, o wala pang isang kandidato pala na natalo na sa pagka-presidente, tapos mananalo pa uli. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na ganun. Sira ka na eh. Okay? Ang maaari lang magpapanalo sa kanila, kahit papaano, ay talagang brasuhin ng administrasyon. Yung mga LGU, talagang magtadtad ng pera, pakasuhan yung hindi susuporta. Ganun. Which is based on their history, on their movement, talagang ginagawa na nila yun. Yung kasuhan, yung mga hindi sumusuporta sa kanila. Kasi alam mo, ito yung nahanap na ni Marcos. Nahanap na lakas ni Marcos. Meron siya nakitang strategy o way. Alam mo kung ano? Nakita niya na yung mga politiko may mga nakatagong skeleton o may nakatagong baho. At yung baho na yon, na nakatago na yon, ginagamit niya yon upang kontrolin yung tao na yon. So, ginagamit nila yon kahit, yung iba nga kahit lang hindi naman totaling baho. Yung lang, alingas-ngas lang na medyo dikit lang sa kanila, talagang ididikit na nila ng todo. Katulad ng ginagawa nila sa mga oposisyon. Halimbawa, yung dati nagka-issue yung SEA Games, di ba? Ka-issue yun eh.
So doon nagka-issue yung SEA Games dati na na-dismiss naman ng ombudsman na hindi naman si Cayetano talaga ang in charge sa mga bidding, sa pera, sa budget. Pero since SEA Games, alam natin ng organizer ng SEA Games ay kasama sa pagdating sa sa mga atleta ay kasama po si Cayetano, kaya idinidikit nila ngayon. Kahit wala namang kinaugnayan, pero dahil naging parang muka si Cayetano noon, ididikit nila ngayon yun. Di ba? O, yan ang ginagawa ni Marcos. O, ito pa, yung kay... Kasi ito may balita tayo na talagang... Ito kasing impeachment, nangangamote sila pag ang nagtatanong dyan si Cayetano. At the same time, hindi lang yung pagtatanong niya. Yung iba, lumalakas din ang loob magtanong. Diba? Kaya ang plano daw nila, pakasuhan ng plunder si Cayetano at ipakulong. Imagine niyo ito Anong epekto nun pag napakulong siya? Iniisip nilang epekto nun, matatakot na yung mga kasamahan na magtanong at mag-usisa sa impeachment. So, makokontrol nila yung script sa impeachment. Kasi, para bagang, alam naman natin, di ba, katulad na nangyari kay Marcoleta. Diba? Nung napakulong si Marcoleta, yung ibang mga senador nawala ng bayag. Lalong-lalo na si Judas Villanueva, nawala ng bayag. Ibig sabihin, ganun yung epekto sa ibang mga senador. Although buti na lang din at matapang po si hello po. At yun po ang at yung kanilang senador po